Kita nyo yung pulis kanina, paali-aligid doon sa mga nagiinuman, kunwari nagiinuman. Alam na ng mga pulis yan na na umiinom sila. Yung, hindi mapakali yung iba kanina. Yung mga bag nila tinago nila yung mga botilya. Ayan, nakapagdung na naman tayo. Nilalamig ako, super lamig. Manipis tong jacket ko pang motorbike style. Ayan, yung pandong ko parang helmet Ay, nako. 6 degree pala nanginginig na naman ako. Ayan. Ayan, may araw kanina. Nawala ka agad. Makulimlim ulit. Ganito dito. Araw ulit kapag malamig na naman. Araw, mawawala ka agad. Saglit lang. Ayan, panandarian lang. Ay nako. Ayan na dito tayo. Tingnan niyo, baba lang ako ng bahay namin. Nasa city na ako. Ayan, kapitbahay namin Magdo. Kung may pera ka, huwag ka na magluto sa bahay. Dito ka na lang kumain sa McDo, pizza, or KFC. Lahat na ng restaurant nandito. Yung malalaking restaurant lang naman ang popular dito Hindi ka guys sa Asia. Kung may pera ka, bangki-bangkitang turo-turong restaurant, pwede ka nang kumain. Dito hindi, bawal yung mga turo-turo dito or bangkitang pagkain, hinuhuli. Yan. Saan tayo ngayon? Daming tao ngayon dito sa city nila Ayan. Picture tayo para may thumbnail tayo. Ayan, naubusan na ako ng thumbnail. Ayan, dito tayo. Maglakad-lakad. Nasunog na yung pit ko sa kauupo sa bahay. Umiinit na yung upuan ko. Naagasgasan na. Ay nako, tara. Malamig na malamig. Ayan, one-sided natin yung buhok natin. Ayan, medyo may araw na naman ngayon. May mawala rin yan kaagad. Ayan. Panandalian na ang araw na yan. Ayan. Ayan, nandito tayo. Upo muna tayo saglit. Ay nako. Ayan magpapaaraw tayo ngayon. Andito tayo sa nila. Sa gitna ng city nila na may upuan, park. Ayan dyan. Ayan, dito tayo. Buti nga ngayon wala nang ulan. Kahapon umaambon. Ang hirap umupo sa mga ganito. Basa. Pag umupo ka, basang-basa yung puwitan mo. Ayan, dito tayo. Kuha tayo ng thumbnail. Maganda nga para super. Paanong wala na palang napupulot na ba yun? Nawawalis na basura yung basura ay ba yun nagtago-alis ng city. Binabacuum pala pati binabacuum nila yung daanan. Lahat ng mga alikabok alis. Kaya yung mga nagwawalis-walis wala nang mawalis kasi na-vacuum na. Ayan, pati yung mga baton nababacuum. Kaya malinis kasi dito Ayan. Ganda ng klima ngayon. May araw. Suminag na naman ang araw. Ayan, ukay dito Kung saan dyan sa Asia may ukay, dito mayroon din. Marami rin. Kaso nga lang, napakamura rito.
kuminsan medyo yung quality na okay, medyo mahal. Pero yung may time, may day, yung may araw na napakamura. Doon sa isang probinsya, doon nakatira yung malapit sa Germany, doon nakatira yung nanay ng asawa ko. Naku, napakamura ng mga ukay-ukay doon. Taglima, five kurun sa pera nila. Hindi ko alam kung calculation sa peso yon, o maybe 12 or 13 sa peso yon. Murang-mura. Pero maganda, nakabili nga yung biyanan ko. Binigay sa akin. Maganda style. Kaya kahit bumili ka na ilang piraso, tapos pang araw-araw mo, kung ayaw mo na, o di pamigay mo ulit, at least, kaysa yung mamahalin, ilang taon mong kukumpunihin yun. Ayan, at nakikita ng mga tao na araw-araw suot mo yun. Mas maganda, paiba-iba naman. Ganda ng babae, nakikita yung yung panty niya. Sexy siya. Yung dalawang bilugang niya, puwit niya, nakikita. Ganyan na mga dito. Hindi nahihiya. Ayan. Ganda ng araw ngayon. Hindi tayo orange or blue na kulay. Yung sigarilyo ng babae, ang ganda pa ng babae na naninigarilyo. Yung electric cigarette ba yun? Amoy strawberry. Sa mukha ko, amoy na amoy ko eh. Ay nako. Masarap amoy ng yung electric cigarette. Ayun, nabilihan ng mga marijuana. Legal yan. Dito ka makakabili ng mga legal na marijuana. Mas lalo sa sa Netherlands. Talamak doon. Nakapunta na kami doon sa Netherlands na ilang beses na, 2 beses yata. Nako, ang dami doon na tindahan ng mga marijuana. Pati mga ecstasy, makakabili ka doon. Kasi pumasok kami, ako naman excited pumasok sa mga ganyan. Para makita ko. Nakikita ko lang sa TV kasi. Kaya yun, kitang-kita ko sa mukha, mga lollipop na marijuana. Mayroon din. Lahat. Katapos, yung mga prostitute, kala mo, nasa salamin sila ha. Tapos maglalakad ka, makikita mo sila talaga. Bikini. Tapos doon sa likod ng salamin na yon, may small small kwarto. Doon sila nag-aanuhan. Kung may customer na papasok, doon mismo sa likod ng salamin na yon, makikita mo kung may customer sila. Minsan may nakita kung customer sila. Ayun, ang gaganda ng mga babae, parang manika nilagay lang sa salamin. Yan, parang bintana ba, parang mga ganito. Nandyan sila, nakaupo sila. Makikita mo ang gaganda nila. Super gaganda nila. Kikita ninyo yung sa gilid na kumpulan ng mga matatanda. Yan? May mga buti-butilya sila. Nilagay nila parang sa tubig na butilya. Alak yan. Diyan sila nagkukumpulan. Bawal kasi kapag nakita ng mga pulis, sinuhuli sila, pinapaalis sila. Bawal maginuman sa labas. Ayan, mga yan. Sabi ng asawa ko, hindi ko alam. Ayan, basta ganyan na lang yan. Ayan, maganda. May sila, hindi ako pwedeng luwapit dyan, baka mamaya papagalitan ako, pagtabuyan ako. Dito na lang tayo. Andiyan sila nagkukumpulan. Kahapon nakita ko sila dyan. Ay ngayon na naman, may nakita kong Sprite tsaka isang botelya ng tubig. Andiyan na naman sila. Ayan.
Kaya sabi ng asawa ko sa akin, ano yan? Alak yan. Yan, dyan tayo. Ayan, at tayo ay nagstay muna tayo doon ng ilang minuto. Tapos, punta tayo sa harapan ng school ng anak ko. Baka palabas na siya ngayon. Punta tayo doon. Yan, ganito dito. Yan, sa tuwing umaga. Tara, maglakad-lakad tayo. Tapos pag uwi ko, bibili ako ng may pork chop ako sa bahay. Ayun, umalis na naman ako. Wala na naman ako, hindi ako kumain. Nagugutom ulit ako. Ayun, nakikita ko yung mga restaurant dito. Nakakagutom. Amoy na amoy ko yung Asian nila, soya sauce na niluluto. Ayan. Kumukulo tuloy ang tiyan ko, hindi dugo. Ayan, diyan tayo. Yeah. Ang lamig na ng kamay ko. Freezing again. Ayan. Ay nako. Ay, itong boutique yan na may restaurant sa loob. Tara. Yan o. Ayan, at tayo ay punta tayo sa grocery ulit. Ganito ang buhay ko. Tumitingin ng mga murang grocery. Kailangan natin mag-budget kasi ang hirap ng buhay dito sa Czech Republic. Yung gobyerno nila mayayaman, kaso nga lang hindi porkit mayayaman ng gobyerno nila, pamimigay na nila yung pera nila sa mga kapwa nila taga Czech. Hindi, kailangan maghanap buhay ka. Ayan, ganoon kahit sa bansa, kahit na pinakamayamang country, yung mga tao naghahanap buhay kanya-kanya hanap buhay. Ay nako. Ayan, maraming rito. Kailangan kumayod kasi malaki ang binabayaran sa gobyerno. Yung mga health, social, dami tax, kuryente, kung ano-ano pa, budget sa bahay. Kahit na sahurin mo rito is 100,000. Kung minsan walang natitira. Or kahit na sabihin mong 200,000. Ayun nako, wala rin matitira yan. Kaya ganito dito. Hirap ng buhay. Kailangan magsumikap ka. Yung bang kayang-kaya mo talagang bayaran lahat. Ito dito, pwedeng pumasok dito. Kapag kakasal ka, pwede kang pumasok dito. Ayan, dito muna tayo magtambay.
Yan, nakikita nyo doon sa harapan ng municipal, yung mga kumpulan ng mga lalaki. May pulis may yung kotse, pulis yan, pulis car yan. Yung mga magbabarkadang mga matatanda na nagiinuman. Kunwari may isinusuksok sa bag nila. Sinusuksok nila yung mga alak, yung mga mineral water nila. Chinecheck sila tinitignan sila ng pulis. Ganyan yan. Kasi araw-araw yan, yung police car na yan, nakakapasok dito yan. Araw-araw nag-check sila rito. Police car dito. Police yan, police city yan. Ay, ano ba yan? Police car yan. Ayan, chinek sila, May sila mapakali, nakakatuwa sila minsan, Kita nyo yung pulis kanina, paali-aligid doon sa mga nagiinuman, kunwari nagiinuman. Alam na ng mga pulis yan na na umiinom sila. Hindi mapakali yung iba kanina. Yung mga bag nila tinago nila yung mga botilya sa bag nila kaagad. Kasi pag nakita sila kahit na mineral water yan, doon, alam na nila kasi ang style ng mga ganyan yung mga homeless na yan. Bababa yung mga pulis. Kanina, biglang tinago ng mga yung mga nagiinuman, yung mga botilya. Kaya hindi halata. Parang nagkukwentuhan lang doon sila sa harapan ng munisipal. Kaya umalis na rin yung pulis. Pwera lang kapag halimbawa lasing na sila katapos doon sila nakahiga. Bawal yun. Bawal humiga dito sa labas. Minsan may nakita ang asawa ko sa harapan ng school. Akala niya patay. Ay di, kasi may isang lalaki na nakahiga doon sa harapan ng school. Labasan ng school yun, mga student. Pipick-upin sana niya yung anak niya. Tapos sabi niya sa akin, kwento niya, may may nakahiga doon sa ilalim ng puno. May bag pa raw siya. Di ayaw niyang lapitan. Basta lang, ang ginawa niya, tumawag siya ng pulis. Ayun, akala niya patay na. Ayun pala, lasing, nakatulog doon. Kaya nung tumawag siya ng pulis, ang ginawa, buwaba yung mga pulis, ginawa ng mga pulis, niyugyug siya yung anong ginawa niya, sabi ko sa asawa ko, ayun, buwaba raw yung mga pulis, niyugyug yung tao. Nung niyugyug, nahimasmasan yata, tumayo. Kasi asawa ko rin natatakot, iba, parang patay, gusto niyang tulungan lang yung lalaki. Ayun, kaya tumawag siya ng pulis. Ayun naman, hindi nalasing pala, lasing, parang nahimatay doon. Ayun, nakakaawa. Ganon din nung unang salta ko rin dito, doon sa probinsya ng mama niya. Doon sa harapan ng train station, naghihintay ako ng train. Doon sa damuhan, may nakita akong lalaki, puno ng balbas. Tapos nakahiga doon, talagang nakahiga, yung nakapikit. Nag-iisa siya doon. Yung bang talagang ganyan ang niya, parang cross yung higa niya, tapos open yung legs din niya. Tinitignan ko kung gumagalaw. Hindi siya gumagalaw. Sabi ko, doon pa siya sa damo nakahiga. Kung nagpapaaraw lang yun or makulimlim naman, tsaka napakalamig. Naka-t-shirt pa naman siya. Sabi ko, di may tinawag akong matanda na naghihintay rin ng pasahero. Niyaya ko siya doon. Sabi ko, may nakahiga doon, no. Sabi ko gano'n. Hindi ko naintindihan ang sinasabi ng babae. Hindi niya pinansin. Kala ko tatawag siya ng pulis. Siguro ang sinabi niya sa akin, wag mong pansinin niya. Siguro local yun doon. Alam na niya yung lalaking yun. Siguro nalasing, nahimatay doon. Ayun. Akala ko, pag tinawag ko siya,
contact siya ng police or emergency. Wala, pinabayaan lang niya. Adi, sumunod na rin ako sa kanya. Katapos, tinitignan ko parati kung nandun pa siya or nandun pa rin siya. Ay nako, yung mga ganyan, yung bang nalasing, kung saan na lang nahihiga. Ay, ang nakakatakot pa naman yun, sa damuhan siya nakahiga. Ayun, ito naman yung asawa ko, tumawag ng pulis. Kasi doon sa harapan mismo ng school, nakatulog doon sa baba ng ilalim ng puno. Nakaganyan daw siya, hindi ka na nakaganyan hindi ko alam kung anong style ng pagtulog niya kasi hindi ko na basta tumawag, hindi raw gumagalaw kala niya patay kaya tumawag siya ng pulis. Ayun na pala yung ng pulis na himasmasan. Sa lupa siya kasi nakahiga walang mga damo. Talagang lupa talaga. Kaya dito sa bansa nila, marami kang makikitang kababalaghan. Ayan. Matatakot ka or mabibigla ka. Ayun. Kaya kung kumisan nakikinig naman ako sa kwento ng ng asawa ko, yun, nalalaman ko. Kaya kumisan, kunikwento ko rin sa inyo. Tapos, may isang araw daw, gabi. Hating gabi na yun. Pag kasi umuwi ang asawa ko last time, nasa bahay ako, umuwi ang asawa ko alas 12 ng hating gabi or alauna kasi may ni-repair siya sa kumpanya nila. Tinawagan siya ng kalinya at kailangan daw nila siya kasi stop daw ang buong production. Kasi ang ginagawa ng asawa ko, yung malalaking machine, robot programmer siya. Kapag yung robot hindi gumalaw or nasira, lahat ng production area hinto, walang trabaho lahat. Kaya kapag yung kahit na yung big boss sa kumpanya, kahit hating gabi nagmamakaong tumawag sa asawa ko, pinapupunta siya doon. Nung umuwi na siya, nakisakay siya sa friend niya. That time kasi nasira yung sasakyan niya kaya sinundo siya ng friend niya. Tapos nung pauwi rin, hinatid din siya. Nung pauwi sila, may nakita raw siyang bata. Mga kataunan ng anak ko, mga 10 or 11 years old. Andun siya sa circle ng di ba may sasakyan sa circle, may park doon. Tapos circle ng mga sasakyan. Ayun, sa gitna ng city at madilim na lugar. Alauna, alas 2 na ng madaling araw. Nakita nila yung bata nakaupo doon. Nag-iisa siya. Adi, pinahinto ng asawa ko yung sasakyan ng kaibigan niya. Sabi tinanong nila yung bata, bakit nandoon siya sa hating gabi, halos madaling araw na, hindi umiimik. Tapos parang umiiyak daw. Adi, sabi ng kaibigan niya, inaalok siya, gusto mo sumakay sa amin at iuwi ka namin sa bahay mo. Sabi ng asawa ko, wag, sabi niya pag pinasakay mo yan, sabi nila, kinidnap natin yan. Oo ba naman? Bigla mo ba naman pinasakay na hindi mo kaano-ano yung bata, di parang kinidnap mo. Di sabi ng asawa ko, ang gawin natin, tumawag tayo ng pulis. Kasi bawal yung nagsasakay ka ng madaling araw. Bata pa naman yun, makakasuhan ka talaga. Kidnapping na yun. Kahit na sabihin mong tinutulungan mo lang yung bata kasi madaling araw na nasa gitna ng madilim na lugar pa siya, nag-iisa. Ayun. Kaya tumawag sila ng pulis. Nung pagtawag nila ng pulis, siyempre interview sila ng
pulis, asawa ko at yung kaling niya. Talaga sabi ng ng kaibigan niya, pahamak ka talaga, sabi niya. Pati ba naman ako pumirma ng signature doon sa police station, sabi niya gano'n. Abidabit na witness tayo. Sabi gano'n ng kaibigan niya. Kaya at least naman, totoo naman, bawal kang basta-basta mag-stop sa harapan ng bata tapos tutulungan mo siya at sabihin mong ihatid na kita, bawal yun. Sabihin nila kidnapping. Oo, kaya sinabi ng asawa ko, huwag, sabi niya gano'n. Mas maganda, tumawag na lang tayo ng pulis. Kasi nung una ayaw makialam nung kaibigan niya pinahinto lang siya ng ng asawa ko. Naawa kasi doon sa sa bata. Para may problema siya sa pamilya, ganun. Kasi biro ba naman, madaling araw na, sabi niya alas 2, alas 3 ng madaling araw. Nasa labas pa rin siya at ando lang siya sa highway. Alam mo yung highway, katapos pagbaba mo ng highway, may circle yun, turn left or turn first exit, second exit. Nandoon siya raw nakaupo. Kaya magtataka ka bakit siya nandoon. Siguro pinagalitan siya ng nanay niya at naglayas siya. Alam mo naman yung mga bata rito, pinagalitan, naglayas, ayun, naglakad-lakad siya. Marami pa akong ikukwento sa inyo sa mga ganyang style dito na bang nararanasan namin dito. Nararanasan ko, kwento-kwento ng asawa ko. Totoo yung mga kinikwento ko. Hindi basta-basta. Kaya nandito tayo nagpapara. Ang ganda ng araw, oh. Sabi ko, ayun, kanina medyo malamig-lamig. Ngay kanina freezing yung yung kamay ko doon sa taas, doon. Parang Baguio style doon, ang taas doon, parang bundok diyan, mataas na lugar. Malamig doon, dito mainit. Tapos may araw, maganda, oh. Masarap sa pakiramdam, oh. Ayun. Ay nako, nagpapaaraw na rin ako. Ang daming nagpapaaraw doon, oh. Katulad ko. Kaya nga pag may araw, nagpapaaraw yung mga tao rito, katulad ko. Walang magawa, nagpapaaraw din. Ayan. Ganda, oh, yung sikat ng araw. Oh. Parang malamig na kapag galing ka sa lamig tapos nainitan ka. Ayun lang. Oh, ang ganda ng sinag ng araw. May mawawala na to. Nakikita ko doon sa unahan doon. Medyo makulimlim na. Mawawala na tong araw na to. Yung kulimlim. Sinag na araw. Makulimlim na mayat-maya. Ay nako. Ayan mga kwento-kwento. Dito yung bang kung gusto mong tumulong, kailangan tumawag ka ng pulis. Hindi pwedeng basta-basta ka tutulong. Mapagkakamalan kapag kidnapper ng mga ng mga bata rito. Kaya bawal 'yun. Ayan. Ayan, sarap ng pakiramdam, oh. Ayan. Tapos next time may maikukwento pa ako sa mga karanasan ko at yung mga sinasabi ng asawa ko. May ikukwento ko sa inyo para malaman nyo. Tingnan niyo itong diyan, ganyan yan, ayan. Nasa outside shopping mall yan, shopping mall yan. Ayan, mamaya papasok ako dyan at hahagilap ulit ng napakamurang mga gulay, kung ano mga on sale, bibilhin ko. Kasi kailangan namin, araw-araw kasi kumakain kami. 3 kaming kumakain. Kaya ganyan yan, naghanap ako ng medyo mura. Budget ang pera natin. Kaya hindi tayo pwedeng kailangan maglustay at kumain sa diyan sa loob niyan, sa shopping mall na yan. Maraming diyan. Maraming restaurant diyan. Diyan sa labas naman McDonald's.
ay marami rito magkakainan restaurant. Kaso nga lang, kung araw-araw kong kumakain sa labas, naku po, tapos wala, iisa lang ang naghahanap buhay sa bahay, nako, ano ka, mamumulobi ka, katapos darating pa yung mga bill sa bahay, nako, yung pang grocery mo sana or pambili mo sana ng magagandang damit, itatago mo na lang yan kasi iniisip mo yung darating yung mga bill na naman yan. Ayan. Ay nako, unlimited. Kailan matatapos yung bill na yan. Kaya sa mga nanonood ng aking video, ayan, dito tayo sa Czech Republic. Ganito ang buhay ko na Pinay dito sa Czech Republic. Sinishare ko yung buhay ko rito, kung anong klaseng buhay mayroon ako rito. Ayan, about nagbabudget sa mga binibili natin, kung ano i-sinishare ko experience ko rito. Ayan, nakikita niyo. So mag-subscribe na kayo sa aking channel at manood na rin kayo. Tapos mag-comment naman kayo kung anong gusto nyong sabihin sa akin. Mag-comment kayo. Tapos please like and share. I-share niyo yung video ko para sa mga gustong bumisita rito, makikita nila yung buong Czech Republic, kung anong klaseng pamumuhay dito, yung city nila, kasi nandito ako sa city nila. Makikita nyo kung sa city nila. Minsan ipapakita ko rin yung mga nila, village nila. Katapos yung sister ng asawa ko, doon siya nakatira sa village, malapit sa border ng Germany tsaka Poland. Likod nga na lang ng bahay nila, Germany na, makikita mo na, kumaway ka lang, Germany na doon lang. Kaya maganda doon. Kaya please subscribe and click the notification bell para sa susunod na upload ko, manonotify kayo. Ayan, araw-araw nag-upload ako. Sa Asia, mapapanood niyo yung video ko tuwing alas 6 ng umaga. Alas 6 yan. Pero dito is alas 12 ng hating gabi sa Europa. Hindi ko alam sa ibang country. Pero sa automatic, alas 6 ng umaga sa Pilipinas. Ayan. So, medyo, wala na namang araw. Takbo tayo ngayon sa loob ng shopping mall. Doon tayo magtambay kasi malamig na naman. Wala na yung init ng araw ngayon. Malamig ngayon. Super lamig na. Nawala na rin yung mga nagtatambay diyan sa kasi wala ng araw. Kaya ganun dito kapag malamig na, nagsisitakbuhan sila sa mainit na lugar. Mainit dyan sa shopping mall kasi may heater sila, naka-open parati. Kaya yan, doon tayo at bili tayo ng bigas, uwi na tayo at kakain tayo sa bahay. Bye-bye na!